Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Umaalala niyo po, nung nakalipas na linggo, pinaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo natin kung gaano tayo kapalad. Sabi, di ba, mapalad ang mga aba na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga nahapis dahil aaliwin sila ng Diyos. Yung paalala na kung paano mo tingnan ang iyong buhay, kung paano mo tingnan ang iyong sitwasyon, na para bang mas piliin nating mas maging positibo, no, maging sa ating pananaw, nang sa ganon ay hindi tayo laging para bang aping-api, yung parang tayo lagi ang kawawa, kundi makita natin na laging may biyaya ang Diyos sa anumang sitwasyon natin, lalong-lalo na sa pananaw ng mga tao ay mahirap. Pero para sa Diyos, sa mga taong nagtitiis, pero kumakapit at nananalig sa Diyos, yun ang higit na mapalad. Ngayon naman, sa araw na ito, pagnilayan natin kung alam mo na ba kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Mahalaga kasi sa isang tao na makita niya, makilala niya ang kanyang sarili, yung identity niya. Makilala niya, matanggap niya. Kasi yun yung laging inahanap natin, yung sagot sa, sino nga ba ako? Yan. Kilala niyo na ba ang inyong sarili? Kasi mahirap yung pipilitin mong kilalanin ka ng iba, pero ikaw mismo hindi mo pa kilala, hindi mo patanggap ang iyong sarili. Ngayon naman, ano ang purpose mo sa mundong ito? Bakit ka pa nabubuhay? Sige nga, tanungin nyo nga yung katabi ninyo. Bakit ka pa nabubuhay? Sige nga. Ano ba? Ano bang silbi natin? Di ba may ganon? Di ba? Kaya meron tayong, kaya ang tao, parang minsan hindi niya kasi masagot o hindi niya matukoy ano ang gusto niya sa mundong ito. Akala niya kayamanan, akala niya kasikatan, at kung ano-ano pang mga bagay sa mundong ito. Pero meron lamang siyang, kumbaga sa kalooban kasi natin, para mayroong nais gawin at mayroong ka dapat ginagawa sa mundong ito, pero hindi mo lang ito matuklasan. Kaya nga pinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na sinasabing, kayo'y asin. Sabihin niyo nga po, asin. Sabi niya, kayo'y asin ng sanlibutan.
At alam na alam natin kung para saan at kung ano ang purpose ng asin. Ang asin ay pangpasarap. Ang asin ay pampalasa. Although kapag ikaw po ay wala ng panlasa, kahit gaanong karaming asin, wala rin silbi. Sino na bang walang panlasa dito? Diba? Yun ang purpose ng asin. At ang sabi din ni Kristo, kayo'y liwanag o ilaw sa sanlibutan. Ilaw. Para magkaroon ng gabay, para makita ng mga tao ang kanilang hinahanap. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. So merong purpose. Hindi lang sila basta tinawag ng Diyos o ni Jesus para maging alagad. May dahilan kung para saan sila nagiging o magiging alagad. Kaya kailangan silang turuan, kailangan silang akayin at makilala ng mga alagad na ito at makita nila yung kanilang potensyal. Hindi lang sila makasalanan, hindi lang sila mangingisda, hindi lang sila maniningil ng buwis. Minsan po, no, kapag nagmamasid ako sa paligid o kung saan man, mga tao kain ng kain. Di ba po, no? Dito sa lugar natin, ang daming kainan. Maya't maya, ang tao gustong kumain, gustong mag-shopping, gustong mamili ng kung ano-ano. Ano naisip ko? Ganun lang ba ang buhay? Kumain, matulog, magpasarap, mamasyal. Ganun lang ba ang buhay natin? Kayo po. Kasi kung ngayon gumising ka, mamaya kakain ka na naman, maliligo. Ano nga ba? Para saan nga ba? Naisip niyo po ba? O katandaan na natin kasi, no? Baka tumatanda na tayo. Hindi pa natin alam yung dahilan kung bakit tayo nabuhay. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng isilang, pwedeng ipanganak. Sa dinami-dami ng tao, mga nauna na, bakit ikaw hindi pa? Bakit tayo hindi pa? Kung may dahilan ang Diyos, para bang ito ay laging pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Bago pa man matapos ang oras natin sa daigdig na ito, magkaroon tayo ng silbi sa mundong ito. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may silbi ka pa. Huwag niyo nang sasabihin na, Father, matanda na ako. O pues, pag sinabi mong matanda na ako, Lord, kunin mo na to. Kasi nung bata tayo, di ba, hindi natin naiisip to eh. Nung mga bata-bata tayo, wala nga tayong pakialam sa iba. Tayo, nakafocus lang tayo sa kung ano yung hinahanap natin, kung anong gusto natin. Pero may mas malalim pa pala doon at dawa sa pagtanda natin, mas lumiliwanag na rin ang ating kaisipan para nang sa ganun magawa natin kung ano ang silbi natin sa mundong ito. Pero tandaan niyo po, no? Kailangan sakto lang. Kapag ang asin, konti, anong lasa? Matabang. Tingnan niyo nga mang mukha ng katabi ninyo kung matabang ang buhay. Malungkot, walang gana. Kapag sumobra ka naman sa asin, maalat. O, alin ang mukha ng katabi ninyo? Matabang o maalat? Diba? Wala rin silbi. So, sakto mo lang dapat, di ba? Sakto lang. Ganun din naman ang ilaw. Pag sinabi kasing ilaw, di ba? Magliwanag ka. Saktuhan mo lang. Kasi ang sobrang liwanag, nakakabulag. Wala rin makikita. Pag sinabi kasing liwanag, di ba yung feeling mo, lahat alam mo. Lahat na lang gusto mo, ikaw ang masunod. Lahat ng sasabihin mo, dapat sundin. Sa sitwasyon natin, no, sa lipunan natin, ang daming
may dalang liwanag, pero hindi nagsisilbing liwanag. Isa sa sabi ko, no, sa issue natin sa politika halimbawa, alam nila ang katotohanan na dapat magliwanag. Sabi nga, inilalagay yan sa tamang lagayan para magliwanag, pero itinatago ang katotohanan. Kaya hanggang ngayon, nasa dilim pa rin tayo. Sabi nga ni sabi ni Lebiste ba yun, yung isang congressman na bata, sayang, sayang. Sabi niya, hawak ko ng ebidensya. Hawak ko na ang katotohanan, pero hindi ko to ilalabas. Anong silbi? Para saan? Pero sana, tayo mismo, hayaan natin magliwanag ang ating mga sarili. Malinaw po yung sinasabi sa unang pagbasa. Sabi sa aklat ni Isaías, di ba yung mga sabi, ang mga walang damit, damitan mo. Ang mga nagugutom, pakainin mo. Ang mga walang matuluyan, bigyan mo ng matutuluyan. Ito yung mga konkreto na dapat nating ginagawa. Pero nasa na nga ba tayo? Baka nandoon pa rin sa kahit ngayong mga natatanggap natin ngayon, mga ayuda, mga AIX, lahat yan puro pansarili pa rin. Pero naisip ba natin na magkaroon ng silbi sa ating kapwa? So ulitin ko po, huwag nating sayangin ang puwang natin sa mundong ito. Gawin natin at ibigay natin kung ano ang nararapat na silbi natin sa mundong ito. Amen?